Nako, problema itong na-discover ni General Nicolas Torre III, Regional Director ng Police Regional Office 11, Davao Region, sakop ang Davao City. Abay, lumalabas na hindi daw tama ang police blotter record po yan. Sa mga, alam niyo, sa lahat ng presinto ng pulis sa buong bansa, may police blotter. Diyan inire-record kung ano ang nangyayaring tunay na kalagayan ng kanilang nasasakupan, kung may krimen o wala. Pero nagduda si General Torre na dinudoktor, hindi inilalagay ang totoo. So ibig sabihin, kung sinasabi ng mga local executive ng Davao, malinis ang Davao, tahimik ang Davao, ay paano? Hindi pala pinabablatter ang totoong nangyayari. Delikado ito. Pakinggan po ninyo itong report na ito ng News 5 dahil nagsalita na naman po ang Regional Director ng Davao Region. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod sa unang 5 buwan base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11. Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon para palabasing kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blotter validation regarding sa mga report dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang 2 police blotter ng Kalinan Police, kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin ang mga entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. May problema. Matatandang mainit ang dugo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre matapos niyang sibakin ang 19 na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. I'll give him the chance. Ewan kung nagbago. Dahil sa nabistong manipulasyon umano sa mga police blotter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa logbook. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, alam nyo, napakasensitibo yan. Naalala ko, no, ako ay reporter pa na nagko-cover dito sa issue ng mga balita sa kapulisan. Kasi po ang pulis, yan yung puntahan ng mamamayan. Kapag may nangyari, hihingi ng tulong at ibablatter yan. Yung police blatter, public document. Hindi yan pwedeng itago, hindi pwedeng hindi sa publiko yan pag sinuhukay at kinahanap ng media. Ngayon, kasi yan ang pagbabasihan kung may krimen ba o wala. Kung may nangyaring krimen, dapat nakarecord yan. Bago pa yung formal investigation, dapat nakablatter. Kung wala yon, o kung sinasabing di doktor, pinapalabas walang krimen, tapos may krimen pala, abay talagang hindi ho talaga maganda ito. At tama lang yung sinasabi ni General Torre na hindi niya palalampasin ito. Yung palang isa sa dahilan kung bakit madalas nagtatanggal sila. Nagre-relieve, nagpapalit ng chief of police o commander ng presinto dahil 19 daw ho na istasyon o presinto ng police ang merong ganong problema. Ibig sabihin, hindi lang sa headquarters ng Davao City, PNP, kung hindi yung iba pang 18 o 19 na presinto. Abay, delikado yan. Alam nyo, pag pinake ang police blotter, record ng police, sa totoong kalagayan ng city o ng bayan o ng barangay o ng komunidad mismo, abay, delikado po yun. Kasi hindi maibibigay ng mga otoridad ang hustisya o katarungan. Kasi kung walang record na mayroong krimen, abay, paano magkakaroon ng investigasyon at paano bibigyan ng katarungan? Diba? Kung dinudoktor. Kaya pala, laging mataas ang rating nila na pinakatahimik daw na syudad sa Pilipinas. Kaya nagdududo yung iba, ay ito naman pala ang nangyayari. Bay, magaling itong si General Torre. Alam kung bakit sinabi kong magaling si General Nicolas Torre. Kasi napakarami na po ng mga regional director
ng Davao Region, hindi na-discover ito. Hindi na balita po itong pamimeke o pagdoktor sa mga police blotter. Hindi ko naman sinabing pinagtakpan ng mga dating regional director. Pero bakit hindi nila ginawa yun? Yung ba yung nagpapatunay na magkakasabwat ang lokal na pamahalaan at ang pulis dyan sa Davao noong araw? Ngayon, dahil may bago ng regional director sa katauhan ni General Torre na galing dito sa Maynila, Quezon City, lalo tigit, ay nagkakadiscoveryhan ng ganito. So, dapat malinis talaga yan. Inuulit ko, walang personalan sa aking pong pagkakaalam, ang police blotter ay public document. Kaya kailangan malinis ang record, hindi dinudoktor, dapat inire-record lahat ng sumbong, lahat ng mga ongoing cases o outgoing cases para malaman kung may naresolba o wala. Yun po yung basihan eh. Naku, naloko na. At palagay ko pagkaganit dito sa isyong ito, lalong hindi makakasundo. Alam naman natin, mainit na ho yung usapin dyan sa pagitan ni General Torre at saka ho ni Mayor Baste Duterte ng Davao City. Di ba, nagsalita ng isang araw, gusto nga manakit eh. Gusto raw niya manampal ng general. Isipin mo ganun paliwanag ng isang mayor. Gustong manakit sa isang general. Sabi naman ng general, ba hindi pwede yun. Ba hindi naman talaga papayag ang isang general na sasaktan ng isang mayor. Dahil ang pulis ay national. Philippine National Police. Ang direktiba at policy programa niyan galing sa headquarters ng PNP sa Campo Crame, Quezon City. Hindi galing sa mayor. Although mayroong authority ang local executive, pero limitado yan. Pero pagka physical at pananakit na pinag-uusapan, abay ibang level yan. Kahit na pangkarewang pulis, hindi papayag na sampal-sampalin lang. Eh kung ito, general nga ito eh. Wow! At saka kung totoo, kaya nga may malalim pong investigasyon na pinipik nyo ang police blotter, ano gusto nyo palabasin? Tahimik dyan sa lugar nyo, sa kabila lang meron palang krimen, meron palang problema, abay mahirap yan. Delikado yan. So tama lang ho, sa tingin ko, sa aking analysis at opinion, tama lang yung galaw ni General Torre, nililinis niya at dinidisiplina niya ang mga pulis dyan sa Davao Region, including Davao City. Kayo, ano inyong masasabi dyan? Siyempre, yung iba dyan, pabor kay Duterte. Yung iba, pabor sa PNP. Pero pinaliwanag ko sa inyo, para meron kayong idea. Public document ang police blotter. Hindi yan dapat dinudoktor, hindi yan dapat binabago. Kung ano ang totoo na reklamo at sumbong ng mamamayan, i-record yan. Para ho may basihan sa mga investigasyon. Kasi hindi pwedeng may investigasyon, walang record. Abay, delikado. May nangyaring krimen, kung meron man, tapos walang record. Aba, alam mo, sa police blotter, ultimong away ng magkapitbahay, pinare-record yan. Kahit away, mag-asawa yan, minsan pinare-record pa. Kasi nga yung pagsusumbong sa police, napakahalaga nun. Para malaman nyo, in case na may mangyaring mas malalang sitwasyon, at least naka-record na before. So malalaman mo na kung sino yung maaring guilty, maaring dapat imbestigahan, o pwedeng arestuhin kung kinakailangan. Ay, yun po yung napakahalagang dokumento. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito? Nako! Hindi pa lumalamig, umiinit pa sa pagitan ni General Torre at ng mga local official dyan po sa Davao City. Especially yung mismong mayor. Delikado ito ha. Abangan. Subaybayan. Paki-like lang po ng ating mga video dito sa ating mga channel na ating pinagsasamahan. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV.